Sama kita sa vlog ko. Oo, ako kasama. Tsura, mas advantage pag kasama misis mo. Tsura ko lang ako. Hello po, good morning. Welcome po muli sa anibago nating vlog. For today's vlog, mga kabaslag, pag-uusapan natin ang advantage ng mga customer na caterer sa hindi caterer na customer. Pagka-caterer kasi, ano yan, pang maramihan, mga individual, mga bahay-bahay lang, meron silang event na mga simpleng event lang sa bahay, yan, sila-sila lang, iba naman yung usapan yun. Iba din yung mga caterer din talaga na customer natin. Ngayon, kasama natin si Mrs. Magana tayo, pipick up tayo ng mga tables and chairs dito sa inilibiran natin. Konti lang itong pipick upin. Ano bang mga advantage at disadvantage ng, pati disadvantage na rin, usapan natin yon. Ang advantage ng meron tayong mga customer na caterer, kapag maayos kausap yung customer natin na yun, magsasabihin natin matino. Bakit ko sinabing matino? Kasi meron din talagang hindi matino. Nagustuhan yung way ng pag-deliver mo, yung service mo sa kanila, nagustuhan yung mga unit mo, yung mga pinaparent mo sa kanila. So, pwede mo maging regular customer o pwede mo maging suki sila. Gaya nung nakaraang topic ko, na kapag ka naging regular customer mo sila, napakalaking bagay kapag ka matumal na panahon, yun yung susuporta sa iba mo mga pangailangan yung needs. At isa pang advantage nito, once na meron kang naging regular customer ng mga caterer na yung maayos na caterer, kadalasan yan, malakihan, maramihang unit ang i-rent sa'yo. Makailan lang, nag-deliver ako ng tables and chairs at cocktail table din na walang cover. Puro puro plain lang na tables and chairs na walang cover kasi may mga nagre-rent din sa atin ng mga caterer at naging suki rin natin na pagka nag-rent talagang kasamang cover. Pero itong last na deliver namin, walang mga cover. Nag-rent sa amin ng 32 pieces na round table na 8-seaters, walang cover. Nag-rent ng 6 long table na walang cover din, 4 na cocktail table at saka 265 na chairs. Ang kinita natin doon nasa almost 12,000 gross. So siguro net nun, pagpalagay na lang natin na 9,000. Kasama na kumbaga yung bayad sa tao, yung krudo, nasa 9,000 din yung neto. So imagine niyo na lang kapag meron kayong regular customer na mga ganyan, mga caterer na nag-rent sa inyo, na kapag kami event, ikaw yung laging kukuhanin na supplier nila ng tables and chairs. Napakalaking bagay kasi isang bagsak lang, malaki-laki yung kikitain. Marami na akong mga vlog about sa pagpapalaki ng kita na kailangan hindi ka naman din makakapag-supply kung yung stocks mo kakaunti. Kaya ang kailangan din talaga magpundar, magparami ng unit para pagka nagkaroon ng ganyang mga customer, kaya mo supplyan sila. Sa pang advantage nun, syempre hindi ka na maghahagilap, hindi mo na kailangan na hanapin yung customer na yun or kung gagawa pa ng mga marketing strategy or mag-promote para makakuha ka ng customer. Kasi regular customer mo na, suki mo na. Karamihan ng mga volume na pagsusupply ng tables and chairs na pinaparent natin ay ng mga caterer, mga event organizer, makakakuha kayo ng ganyang customer. Ang disadvantage naman, based sa experience ko, pagka hindi mo masyadong nakilatis o hindi mo pa kilala, pagka nagsisimula ka, hindi mo maiwasan na ma-experience na may mga caterer na wala sa ayos. Sabihin natin hindi matino. Meron akong 3 beses na deliver, 3 caterer. Yung isang caterer, isang beses, padadamahin ka, pakakagatin ka sa una. Okay, babayaran ka,
Then pangalawa mong deliver sa kanila, hindi ka nababayaran. Nangyari sa akin yun, medyo malayong lugar. Tapos talagang nakakapagod, may tao pang pinasahod pero hindi ako binayaran. Meron ding isang caterer na 3 times akong nag-deliver sa kanya, okay, nagbabayad, ayos naman magbayad. Siyempre, tuwang-tuwa ka kapag ka ganun. Yung pang-apat na deliver ko, 2 lugar yung event niya, diniliberan kong parehas yun. Pero ang binayad lang sa akin kalahati. May balance pa siya sa akin na sa 4,000. Yung unang kinuwenta ko kanina, ang hindi binayaran sa akin 3,500. Itong pangalawang caterer na kinukwento ko, na okay naman sa una, itong last na 2 deliver ko, kalahati lang yung binayaran, 4,000 yung balance pa sa akin. Ito namang may pangatlo pa na isa pang caterer, binayaran lang sa akin 4,000, may kulang pa sa akin na 5,000 pesos. So yun yung mga disadvantage minsan kapag nakikipag-transact tayo sa mga caterer. May mga ibang mga caterer rin talagang nagiging ugali na yung mapanlamang. Pero, okay lang yon para sa akin. Okay lang din naman yon kasi once lang din naman yun nila magagawa. Once na nagawan ka na nila, hindi na makakaulit. Lang naman na ginawan ka na ng ganon, in-scam ka na, hindi ka binayaran, tapos susunod na mag-rent sa'yo, mag-order sa'yo, susuplayan mo pa rin ba yon? Diba hindi na yon? Kapal din ang mukha nung isa, yung una na gumawa sa akin ang pang-i-scam. Kamakailan lang, nag-message sa akin at nire-refer ako dun sa kakilala niya. Sabi ko, ma'am, hindi ka pa nakakapagbayad sa akin, kakong ganon. Di ba bayaran kita, sabi sa akin. Nung makita ko na kaapelido rin niya, hindi ko na sinuplayan. Sabi ko, wala na, sira na sa akin. Nasira siya sa akin sa ganung pangyayari na ginawa niya sa akin. Yan yung mga nag-experience kong mga disadvantage din sa ibang mga caterer. Pero hindi naman lahat. Marami rin matitino, marami mababait. Okay lang yon kapag negosyante ka, risk taker ka, kung ano man maging hindi mo naman kawalan yun, sila ang nawalan. Yun ang unay. Ang importante doon, hindi ikaw yung nanloko, hindi ikaw yung gumawa ng masama, kundi sila. Sabi nga, di bali ng ikaw ang gawa ng hindi maganda, huwag lang ikaw yung gumawa ng hindi maganda sa tao. Alam naman natin, may balik yan. Ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat ng marami sa panonood. Sana mayroon kayong napulot sa ating vlog ngayon. Malapit na tayo dito sa ating pagpipick-upan ng tables and chairs. Hanggang sa muli, sa mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating channel, thank you ng marami sa inyo. Kay sa life-changing OFW, shout out sa'yo bro, thank you ng marami. Brad Ronel, kay Brad Marwin, Kay Sister Nerissa. kay Sister Nerissa daw, Kay Brother Abner. yun, kay Brad Abner. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka pa pwede naman i-subscribe na ating channel. Uwi na kami. Uwi na tayo.